umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay December 27 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Trust rating ng Pangulong Marcos bumaba sa 38%. Todo Balita. Department of Health nakapagtala ng 263 road crash injuries. Todo Balita. Pangulong Marcos siningil sa flood scam promise, asan na ang mga ikukulong sa Pasko? Todo Balita. Sa balitang lokal, Region 1 Medical Center inulunsad, Oplan iwas, paputok. Todo Balita. 100% ng mga barangay sa Bayambang konektado na sa Baywad sa pagbubukas ng Pantol Pumping Station. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Alex Ayala sasabak sa 2 events bago ang Australian Open. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bumaba sa 38% ang net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinaka-latest survey ng Social Weather Station na ginawa noong November 24 hanggang 30 ngayong taon. Ang naturang trust rating ng Pangulo ay nabawasan ng minus 3% mula sa 41% na nagsabing kaunti ang kanilang tiwala sa Pangulo sa kaparehong period noong taong 2024. Samantala, tumaas naman ang net trust ni Vice President Sara Duterte na pumalo sa 56% kontra sa 26% na walang tiwala sa kanya. Bumagsak ang trust ng Pangulong Marcos sa kasagsagan ng anomalya sa flood control projects. Nabatid na ang negative 3% ng Pangulo noong November 2025 ay mas mababa rin kumpara sa Oktubre 2025 na 7%. Samantala, ang November 2025 net trust ni Sara Duterte ay mas mataas kumpara sa 25% noong Oktubre. Nakakuha naman ng pinakamababang rate si Duterte sa National Capital Region na nasa plus 2 lamang.
Kinestyon ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung nasaan na ang pangakong walang Merry Christmas at may makukulong ngayong Pasko sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay San Fernando, sa kabila ng ilang buwang pagdinig, investigasyon at paniniyak ng Senado, Kamara at Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may sala, ni isang politiko na sangkot sa korupsyon ay wala pa ring naipakulong. Binigyan din ng kongresista na ang pananagutan ay hindi natatapos sa mga mababang opisyal at mga pribadong kontraktor na tanging nakasuhan at nakapiit na ang ilan. Iniulat ng Department of Health na nakapagtala na sila ng 263 na kabuwang road crash injuries sa bansa. Ito ay batay sa nakuhang datos ng Department of Health mula sa 10 Sentinel Hospitals na minomonitor nila para sa road crash injuries mula December 21 hanggang ng alas 5 ng umaga hanggang Disyembre 26. Ayon sa DOH, 7% ito ng pagbaba mula sa naitalang kaso sa kahalintulad na petsa noong nakaraang taon. Sa naturang bilang, 62 ang bagong kaso. Nasa 31 naman ang nasa impluensya ng alak at 224 ang hindi gumamit ng safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Kaugnay nito, nanawagan ng DOH sa publiko na gawing Be Healthy ang kanilang paglalakbay. Ipinagmalaki naman ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na naging payapa ang simbang gabis at selebrasyon ng Bispiras ng Pasko. Sinabi ni Nartates na naging epektibo ang deployment ng pulis sa mga simbahan, transport terminals at ilang mga matataong lugar. Tiniyak ni Nartates na mananatiling nakaalerto ang PNP 24/7. Nagpasalamat din si Nartates sa publiko sa tiwalang ibinigay sa kapulisan. Naging mas merry ang Pasko ng isang lotto bettor matapos na solong maiuwi ang 13.8 million pesos na jackpot prize sa Mega Lotto 645 ng PCSO na binola nitong gabi ng Bispiras ng Pasko o Bispiras ng Pasko, December 24. Ayon sa PCSO, matagumpay na nahulaan ng lucky winner ang winning combination na 27, 24, 12, 18, 42 at 3 ng Mega Lotto 645 na binobola tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, kaya't napanalunan ang jackpot prize na 13.8 million pesos. Nabili umano niya ang kanyang lucky ticket sa Quezon Avenue, Camiling, Tarlac. Nagpaalala naman ang PCSO na mayroon lamang isang taon ang lotto winner mula sa petsa ng pagbola rito upang kubrahin ang napanalunang premyo sa PCSO main office sa Mandaluyong City. Lumako naman tayo sa mga balitang lokal. Formal na pinasinayaan ng pang-77 barangay ng munisipalidad ng Bayambang ang natanggapin ang serbisyo ng Bawad o Bayambang Water District. Ikinagagalak na itala sa history ng Bayambang noong December 19, 100% na sa 77 barangay o lahat ng 70 barangay ay konektado na sa Baywad o Bayambang Water District. Napakahalaga ang pagkakaroon ng koneksyon ng tubig. Pinaigting ang pagkakaroon ng koneksyon dahil sa pagkaka-install ng water pumping station sa naturang lugar. Ito'y sumasagisag sa visionary plan ng ahensya na mailapit ang isang maaasahang serbisyo ng ligtas na tubig sa bawat kababayan at establishmento. Higit na pinasiglang okasyon nito ng basbasan ni Father Ray Dentor Mejia, ang istruktura na sinundan na rin ang pagsaksi ng bawat isa sa simpleng pasinaya. Naroon si Engineer Alfonso Basco at mga miyembro ng Technical Working Group, mga Division Manager, mga representante mula sa lokal na pamahalaan ng Bayambang, ang Baywad, General Manager Francis Fernandez at mga Board of Directors na pinamumunuan ni Chairman Marlon Nonato.
Panawagan naman ng Region 1 Medical Center sa publiko i-practice ang safe at responsableng holiday celebration pagkatapos nitong ilunsad ang kanilang Oplan Iwas Paputok kahapon sa Talakayan kasama ang Region 1 Medical Center Press Corps. Panawagan ni Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia ang kooperasyon ng bawat isa kasama ang Department of Health sa iwas o kooperasyon ng lahat sa Iwas Paputok campaign ng Department of Health para masiguro ang safety ng publiko. Region 1 Medical Center is ready to accommodate any holiday-related medical emergencies. We urge the public to enjoy safety as prevention is better than cure. Ito ang kanyang pahayag. Siniguro naman ni Dr. Mejia na preparado ang ospital para sa anumang mangyayari o kung sakasakaling merong mga dadalhin na biktima ng paputok sa Region 1 Medical Center. Samantala, sinabi ni Dr. Dino Lawrence Manzano, Oplan Iwas Paputok Physician in Charge, sinabi nito na meron ng 9 na kaso ng firework-related injuries na dinala sa Region 1 Medical Center. Kasamay ng Oplan Iwas Paputok launching kahapon ng Region 1 Medical Center ay ang paglulunsad ng Centennial Coffee Table Book kung saan makikita ang mga key achievements ng administrasyon ni Dr. Mejia. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. 2 malalaking torneo ang lalahukan ni Alex Ayala bago ito sumalang sa 2026 Australian Open na magsisimula sa buwan ng Enero sa Melbourne, Australia. Bago ang kanyang inaabangang debut sa main draw ng unang naturang Grand Slam event, sasabak muna si Ayala sa New Zealand at sa Australia bilang bahagi ng kanyang paghahanda. Masisilayan si Ayala sa ASB Classic Auckland Open sa January 5 hanggang 11 kung saan target nitong makakuha ng magandang momento para simulan ang kanyang season. Isang 250 level ang torneo na lalahukan din ng mahuhusay na players gaya ni na Katie Boulder ng Great Britain, Janice Chen ng Indonesia at Pana Odvardi ng Hungary. Sa basketball naman, nilasing ng number 1 San Miguel ang number 8 NLEX sa score na 101 kontra 94 patungo sa semifinals ng Season 50 PBA Philippine Cup sa Christmas Day quarterfinals game kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Sasagupain ng Beermen sa best of 7 semifinal series ang mananalo sa quarterfinals match ng number 4 Converge, Fibersers at number 5 Barangay Ginebra Gin Kings. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantal Iparagire. Ang oras, alas 5:16 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng DWIZ. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kami po sa pamahalaang lungsod ng Alaminos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta, tiwala at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon, nananatili tayong matatag dahil sa ating pananampalataya, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naway maging panahon ito ng pag-asa, kapayapaan at pagbibigayan sa bawat pamilya. Sa pagpasok ng bagong taon, asahan ninyo na patuloy kaming maglilingkod ng tapat at buong puso para sa mas maunlad, ligtas at masaganang Alaminos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko. Idi nagtumarak. Manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas. Tapno may katmat na gitarik-rik na inyo. Saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nararaw kiran kabaloyan. Asabilamat so panahon tiyan selebraan tayo so ingkyanat nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Aya so panahon tiyan lignaan tayo so pasimbalon ilalo at biyak na sa resubok tan gunigon iran undadalan at nunutan tayo lawas yawatan so panangarutan bendisyon at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo so pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya so bendisyon, panamapalar, tan liket ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayoris Wende. Nararaw kiran kabaloyan. Asabilamat so panahon tiyan selebraan tayo so ingkyanat nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Aya so panahon tiyan lignaan tayo so pasimbalon ilalo at biyak na sa resubok tan gunigon iran undadalan at nunutan tayo lawas yawatan so panangarutan bendisyon at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo so pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya so bendisyon, panamapalar, tan liket ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayoris Wende. DWIZ.
Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:23 na po ng umaga. At kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire at si Kaaron Susan Yadao. Pagbati po muli natin ang happy birthday kay former Speaker Jose De Venecia Jr., kababayan po natin na nag-celebrate ng kanyang 90th birthday kahapon, December 26. Nagkaroon ng simpleng selebrasyon doon sa kanilang tahanan dyan sa Bunuan, Binloc. At kagaya ng mga naging tradisyon na ng pamilya De Venecia, ang selebrasyon na kasama sa selebrasyon ni Speaker Joe, JDV, ay ang kanyang pagpunta sa Barangay Night, sa fiesta ng Dagupan City. So kagabi yung Barangay Night, pumunta po doon si Speaker Joe para naman sa celebration at makiisa sa mga taga-barangay sa kanilang Barangay Night. Plus syempre, napakainit ng pagsalubong sa kanya ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang barangay, 31 barangays, at kasama niya kagabi na pumunta doon si Congresswoman Manay Gina De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Eto pong si Speaker Joe, JDV, siya po yung kauna-unahan at hanggang sa ngayon ay nag-iisang Pilipino na nag-serve ng 5 beses bilang Speaker of the House of Representatives. Yan po ay nung 9th Congress, 10th Congress, 12th, 13th at saka 14th Congress. At sa kanyang napakahabang panahon o napakahabang taon sa public service, napakarami po niyang mga landmark economic and social reform laws na siya po yung author, mahigit 200 landmark economic and social reform laws. Kasama po dyan ang Dollar Remittance Program kung saan nagbigay ito ng security sa milyon-milyong mga overseas Filipino families. Ang Basis Conversion Law kung saan na i-transform ang dating military camps into thriving centers kagaya ng Bonifacio Global City at ang Clark. Ang Build, Operate, Transfer Law o ito yung BOT kung saan nagkaroon ng foundation para sa modern public-private partnership. Kasama rin po dyan ang Philippine Economic Zone Law na nagbukas ng pintuan sa mga investments, sa mga trabaho at regional development. At maraming contribution pa na nagawa ni Speaker Joe De Venecia sa buong Pilipinas. Ang bilis lang talaga. Ang bilis lang talaga na araw kasi yung parang last na birthday tayo sa kanila. Tanda ko yung 75 years old siya. Mm-hmm. So imagine mo yun, parang 75, 80. So 15. Tama ba? 15? 15 years. 15 years na. Ganun na ka. Parang kahapon lang. Pero ngayon 90 years old na siya at ang lakas-lakas pa rin niya at ang maganda talaga hindi nakakalimutan lahat ng mga ginawa niya. Kaya nga meron siyang siya lang yung meron sariling museum na matatagpuan sa sa Congress. Although ito naman ay ginawa handog ng House of Representatives nung ang Speaker of the House ay si former Speaker Martin Romualdez. At pwede ho kayong pumunta doon. Kung mapasyal ho kayo ng batasan o kaya sa Kongreso, pwede niyong puntahan yung nasabing museum, JDV Museum. Sabi nga, yung sinulat nga ni Kaaron ating Gypsy, sabi niya, 90 years is a long arc of life, yet even at 90, JDV stands tall. A man whose life has been defined by dedication, principled leadership, and unwavering commitment to peace and sustainable progress. Ang dami pong mga tribute na nakita natin, nabasa natin sa Facebook. Iba lang syempre yung mga tribute na personal na iniaalay sa kanya. Sabi nga pa niya, as twilight descends, his legacy continues to glow quietly, steadily, as a statesman, a peacemaker, and a globe Filipino. And the peacemaker na talaga yan, yan yung niya, yung role niya. Taga-unite. Yung unity, yun yung kanyang Pero yan, belated happy birthday muli kay
Speaker Joe. Pati si Father Stock pala bumati, no? Oo, maraming nagbigay ng pagbati through ito yung sa video sa Facebook. Yan na karapat dapat para sa ating Speaker Joe. Manong Joe sa karamihan, JDV ang tawag din ng marami. Ito yung shortcut JDV, Jose de Venecia Jr. Basta JDV na ang tadala. Nag-iisa naman niya na JDV. At syempre, pagkatapos ng selebrasyon dito sa Dagupan, marami pang mga handog na birthday celebration para kay Speaker Joe. Ayan, 90 years old, pero malakas pa po siya. Okay, ngayon po ay 27, so papalapit na ng papalapit. Araw po ng Sabado ha. Tapos, happy vacation sa mga nagbabakasyon. Na talaga to, long weekend na talaga very long weekend. Pero gusto kong batiin yung isang nakilala natin kahapon dyan sa may Land Bank. Dito sa downtown branch, downtown Dagupan. Nakikinig sila sa atin kasi pumunta ako dun kahapon para sa update ng aking account. Kayo pala ma'am sabi niya, nakikinig daw sila. Asa na yung pangalan ni ma'am? Hindi na po kaumutan. Sila yung assistant manager. Si Ma'am Marvy Biala ng Land Bank Dagupan, downtown Dagupan. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pakikinig, sa pagpatronize dito sa Todo Balita at sa DWIC. Ayan. Mamaya din yung parang annual yan na ginagawa nila, distraction ng mga illegal na paputok na nila na nasamsam nila habang itong pagpasok ng bagong taon para ikindalawa binababad sa tubig yung mga yung mga paputok, binababad sa tubig, yung mga boga at iba pa pinapadaanan ng pison. Yan, buti pinapadaanan ng pison dati kasi pinupukpok lang yun naging katatawanan. Oo, pero pison para mas mabilis. Kasi yung boga, may PVC pipe yung ginagamit po dyan plus yung mga pinagdugtong-dugtong na mga lata. Pero meron pa isa-isa akong naririnig pero lalong pinaigting ni Mayor Belen Fernandez yung kanyang babala at paalala sa mga barangay. Kasi di ba nung kailan yung Tuesday, nagkaroon ng ceremonial launching ng Zero Casualty o Plan Iwas Paputok na kampanya ng city government at kanilang pinahayag gumamit na lang ng turotot. Merong 4,000 na turotot na i-distribute sa 31 barangays. Pagkatapos ng ilang araw, yung nangyari dyan sa barangay Bacayao Norte. Kaya naman, syempre kinungkong tulala mo so PNP kasi ang sabi niya, PNP at saka barangay kasi nung araw na yun sinabi niya na ang inutusan niya ang Dagupan City Police Office na mag-detail ng 100 to 150 ng mga pulis sa iba't ibang barangay. Sa malalaking barangay, dapat merong 6 na roving policemen, sa medium size 4 at 2 sa maliliit. At biglang nangyari yon. At yung interview ng isang news network dito sa Dagupan kay kapitan ng Bacayao Norte, napanood ko kahapon, alam nila na yung area na yun, dun sa lugar na yun, meron talagang mga maliliit na gumagawa ng small time na gumagawa ng mga paputok. So, hindi na talaga sila natuto. Basta sila ay kumita, nagbabaka sakali na kumita nitong sa pamamagitan ng pagbibenta ng paputok. But very unfortunate na meron ng 2 batang nasawi dun sa lugar na yun. So, yun, yung paalala po. Iwasan na, lalo na yung mga gumagawa, di ba dyan sa Bacayao Norte, ilang beses na nagkaroon ng pagsabog at sunog several years ago. Pero meron pa rin pala yung mga pamilya na ito yung kanilang negosyo. Turotot na lang o kaya sabihin ko sana yung mga batya, yung batya ngayon plastic na. Yung mga sirang at saka yung batya naman na aluminum manipis. Oo. Siguradong magkakaroon ng maraming dimple kapag kayo nang ginamit. Yung kalderong sira, pwede yon. Yung mga for disposal na.
Kahapon din pala nagkaroon ng anong tawag nito? Anong tawag ito? Para motorcade ng mga sasakyan. Ng mga magagandang sasakyan. Ayun binida rin ng pamahalang lungsod yung bagong sasakyan. Na natanggap nito ngayong taon, particular na yung mga disaster response and CDRMO nung kahapon nga sa kabahan ng De Venecia Highway papuntang downtown. So, ang aktibidad na to, paalala sa publiko na palagi mag-ingat kasi daw bawat buhay mahalaga. Katawangang panawagan ng lokal na gobyerno nga dito na huwag gumamit ng paputok at saka gumamit na lang ng torotot. So, sana nga ganyan. Pagka ganyan, di ibawal na nila pati yung pati pagbebenta. Parang yung lahat na total. Ginawa nung mayor siya ng Davao City, the former president Rodrigo Duterte, na sa mahabang panahon na bawal ang paputok dun sa kanilang lungsod sa Davao City. Ito po ay napakalaking lungsod. Pero sumusunod sila dun sa kanilang ordinansa. Sa pamamagitan po yun ng ordinance. Tuloy-tuloy hanggang sa ngayon. Kaya hindi lucrative ang paggawa ng paputok sa Davao City dahil bawal. Ayan, sana unti-unti. Although taon-taon. At saka doon sa Davao City, pero nung naging Pangulo si Pangulong Rodrigo Duterte, in-implement yan sa buong Pilipinas. At napakaganda ng effect kasi tahimik. 'Yon. Hindi naman natin kailangang mag-ingay talaga ng paputok na naman kigtot ka, naninervyos ka, baka biglang merong yung accident ba? Yun yung kinatatakutan natin. So, pero unti-unti na naman binabalik. Pero yun pa rin, nakasanayan na rin na wala na. Kaya yun pa rin yung pilit na sinasanay hanggang sa kasalukuyan na na lang, i-celebrate ang New Year sa pamamagitan ng toroto at saka yung yung pag-ingay na hindi gumagamit ng paputok. Kasi nga, ang kasi niyan, parang bukod sa tradisyon, yung paniniwala nga nating mga Pinoy na kapag daw yung bagong taon, yung ingay kasi pagbugaw daw ng pagbugaw ng masamang espiritu, may malakas kang to, bulabugin mo, paalisin mo. Tapos yun na lang, ibuhos na lang doon sa mga ibang nakasanayan, magsabog ng barya, magsabog ng barya sa loob ng bahay. Tigto 20 pesos. Ngayon barya, ganun yung barya. Kasi 20 ang maladukdukan natin. Diyos ko, dahil... Wala na halos gumagamit ng... At saka wag yung sa mga ngayon, kapag yung halimbawa babayaran mo ay 950, wala pa sungsong mo, kumisan sinusuklian ka na rin ng mga ng piso. Candy. Hindi na. Piso na. Mas maigi yun, buo. Hindi na nila kukunin yung 50. Very good. Kasi yung iba, imbis na susuklian ka, halimbawa 950, ang pera mo, hindi ka nasusuklian. Yung iba naman, susuklian ka ng piso. Ayun. So talagang wala nang value yung yung 50 centimos. Actually, yung binting, 'di ba, lumiit. Yung bagong 25 centavos, mas maliit kasi yung dati. Na bata hindi na nila alam yun eh. Ang alam nilang barya 20. Oo, 20. Damuri sa puti, pampasno kanda ka. Maski na yun. 20 na talaga ngayon, maski na yung mga ibibigay mong tip. Yung parang manya lang ng konti sa'yo, di ba? Atras, o kaya nag-traffic ng konti. Dumating siya parang, at saka yung pura sanday mo, pura sanday windshield mo, ayan, mga 20 talaga yung barya ngayon. Wala na nga talaga yung 50. Kaya pagpasok po ng 2026, ayan, yung i-ready nyo na yung 20 pesos na buo, kaya yung tig sa 10. Kaya lang yung 10 pesos kasi na bago, halos kamukha niya yung 5 pesos tsaka piso. Kaya yung mga bata ayaw nila yun. Samantala, doon naman po sa bayan ng Basista, meron public advisory na nakapost po sa kanilang Facebook page, Progresibong Basista Information Office. Nakalagay po dito na yung kanilang patungkol sa fireworks display, national road closure and rerouting mula January 1, from January 1, 12 noon to 12 midnight. Tingnan nga natin to. Sa darating na January 1, 2026, yan po ay Huwebes, 12:00 ng tanghali hanggang 12:00 ng madaling araw,
pansamantalang isasara ang kalsada ng Magsaysay Avenue Poblacion. Yan po yung Basista Public Market hanggang Palma Bridge para sa ating mga kababayang papasok at lalabas ng ating bayan. Gumawa ang lokal na pamahala ng basista ng mga direksyon kung saan tayo po ay pansamantalang dadaan upang magbigay daan sa gaganaping fireworks display 2026. So, meron pong maiksi lang naman yung rerouting po nila. Yan naman po ay, kasi nga maliit lang ang bayan ng Basista at yung main highway nito na traverse yung kumbaga buong bayan. Pero meron naman silang mga side streets kagaya ng nakalagay sa kanilang rerouting plan. Tignan nyo po sa kanilang Facebook page. Twelve ng tanghali ng January 1 hanggang 12 ng madaling araw. So kumbaga malilate yung kanilang fireworks display. Not on midnight ng December 31 hanggang madaling araw ng January 1. Pero halos lahat ng local government units meron silang kanya-kanyang fireworks display. Kaya manood na lang, tipid pa kayo, hindi na kayo bibili ng mga fireworks. Lalo na yung mga malapit sa poblasyon, makikita nyo naman yung ganda ng fireworks sa taas. Yan, sa Alaminos City yan, kadalasan yan, doon sa may Lookup Wharf, sila yan yung fireworks display doon. Kasi napakaluwag ng area at saka napakagandang manood doon. Alam mo yung parang pinapangarap ko na yung kung malapit ka lang doon sa gabi, maupo ka lang sa isang side, di ba? Parang tapos manunod ka na lang. Tahimik, nakatingala kang ganyan. Yung mga naglalakad na tao. Maaliwalas dahil in the sense na walang mga nakabarang mga building o kaya mga malalaking puno. Kitang-kita mo yung buong pagputok ng fireworks sa taas. At saka doon tahimik, parang safe na safe ka. Ayan. Ito naman, mula naman sa San Carlos City, bilang paghahanda ng Pasko, nagsagawa ang Task Force Bantay Karne sa ang City Veterinary Office ng San Carlos. Pinamumunuan yan ni City Veterinarian, hindi ko nakuha yung hindi nakalagay yung pangalan niya. Kasama niya yung kanyang mga staff. Nagsagawa sila ng inspeksyon sa mga karne sa palengke. Yan po yung bago noong December 24. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan, kalinisan at kalidad ng mga karne para sa ligtas at masayang pagdiriwang ng Pasko nitong nakaraan at susunod naman yung bagong taon. At patuloy yung paalala ng City Veterinary Office na bumili lamang ng karne na may meat inspection stamp at makipagtulungan sa mga otoridad para sa isang ligtas, masaya at mapayapang Pasko para sa lahat. Ayan, naalala ko tuloy siya si Doc Mike. Good Doc morning, Mike Maramba. Good morning. Dr. Mike Maramba. Di ba kapag hindi yan seasonal, kapag ka mag-inspection, tuwing madaling araw, siya makikita mo diyan na nandiyan sa sa loob ng palengke. Kaya nakakasiguro tayo dati, yan. dati na safe lahat ng mga binibili nating mga lahat ng siya mga binibili nating mga karne. Diba? Siya pa rin naman yung in charge. Siya pa rin ba? Oo. Bumalik. Ay, ibinalik. Okay. At sa Alaminos din, bilang bahagi din ng pinaigting na programa ng pamahalaan para tiyakin din ang kalusukan at kapakanan ng publiko, sinagawa din yung inspection din ng pamilihan upang masiguro ng mga karne at frozen meat products na binebenta ay ligtas at dumaan sa wastong proseso at alinsunod sa mga itinakdang regulasyon ng batas. So, yan siguro yung part din talaga ng kailangan safe na safe lahat ng kakainin kasi ngayong Pasko, lahat ng tao wala dimana karnian. Ayan, karni. Yeah. At saka ay bumaba na ng konti ang presyo. Magkano na? Hindi, isda yata ang bumaba. Hindi, pareho pa rin. Bumalik na sa 200. Yung bangos, pero niya murang-mura na yon para sa para sa mga bisita, mura na po yun. Talagang dinadagsari niya na murang-mura na. Oo, kaya yan, dyan sa area na yan, dyan sa may malapit sa Magsaysay market area, mabenta ang styro box. Ito, dito nilalagay ng mga bisita na bumibili ng bangus na iuwi naman nila sa kanila.
o kaya yung mga negosyante. Tsaka pagpunta ng Dagupan talaga kailangan nakabili ka ng bangus. Kasi May it be fresh o Ah. kaya boneless o kaya yung tinapa. kasi yan na yung chance mo na makabili ka talaga ng parang nakakasiguro silang bangus Dagupan kasi sa Dagupan nila binili. Ayan. Yun yung ano. Basta sa Dagupan nila binili. Manayan na Lapud, Malolos, Bulacan. Kasi kumisa tayo rin, di na rin natin kilala yung bangus Oo. natin eh. Kaya yung ano, yun nga yung naka-check yung mga bisita dito sa Bedbox, yung nakausap natin nung isang araw. Ang sabi ko, para siguradong sigurado, marami naman yung nagtitinda ng bangus Dagupan talaga o kaya mga bangus na galing sa mga fish ponds dito sa katabi ng Dagupan ay para siguradong sigurado na bangus Dagupan yung mabibili nyo. Tinuro ko yung ano, yung sa suki nyo. Although sabi ko, marami po yung titinda ng Dagupan bangus talaga. Kaya lang yun lang yung isang alam ko. Oh, para makasiguro kayo. Para Medyo nagmumurahan doon sa mga katabi-tabi, sa kanya medyo mahal. O kasi Sigilatan. naloko na sila ng tricycle driver eh. Sana ang mabili din nila ay true-blooded. Bangus Dagupan. Okay, mga kaibigan, ang bilis po na oras natin. Ganap na pala 5:44. Babalik tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo naman ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, kan selebraan tayo sa ingyanak, nakatawan tayo ng sa Kristo. Haya sa panahon, kan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at diyak na sa resubok, kan gunigon, kiran undagalan. At nunutan tayo lawas, yawagtan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa.
Ed panagselebra tayo na Pasko, manari kumon ed puso tan lignaan tayo. So pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya so bindisyon, panamapalar, tan liket ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Heso Kristo. Aya sa panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangaro tan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bindisyon, panamapalar, tan liket ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:48. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez daw. Ayan, good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng at si Kaaron Grace Matro at si Nanay Dading. At saka ayan, si Sir Roberto Nimer, magandang umaga po kay Tristan Wyatt Gulay, Ben Gabo Villanos, kay Rodel Edades Peralta. Ayan, naka-tune in naka-Facebook Live nanonood si Kaaron Graciela Matro. Kaaron Grace, good morning. At kay Marie at kay Nino doon sa Lingayen. At muli yung pagbati rin natin ng belated happy birthday kay former Mayor Brian Lim at birthday rin pala kahapon ni Janice Hidalgo. Ay, oo. Ka-birthday siya nga, inaalala ko na sino na nga ba yun, sabi kong may ka-birthday na kasabay nila. Yun nga, si Janice nga, birthday din niya. And belated happy birthday din kay Omega. Yeah, kay Omega, belated happy birthday. Ayan, at mamaya nga, ay meron New Year's costume ball at tapos na diyan sa Mangaldan. Inaanyayahan daw lahat ng grupo at organization na nakabase sa Mangaldan na lumahok sa iba't ibang patimpalak na bahagi ng New Year's Retro Ball na gaganapin sa 1 week pa naman pala holiday nga lang. Nasa may kalendaryo? Ayun no. Ay, hindi na 1 week, ilang araw na lang. 28, 29, 30, 31. 4 days na lang. Yan, sasalubungin na natin ang 2026. Ang bilis Gaganapin niya sa January 1 sa Municipal Public Auditorium. So bukas yung nasabing imbitasyon sa lahat ng samahan, akreditado man o hindi, accredited man o hindi. Maganda ito bilang bahagi ito ng selebrasyon ng pagsalubong sa bagong taon na layong magatid ng kasiyahan, pagkakaisa at makulay na karanasan para sa lahat ng Mangaldanian. So kabilang sa patimpalak ang biggest delegation, earliest delegation at best in costume na parehong panggrupo at individual na kategorya. Para sa biggest delegation, ang aktual na dami na makasaping lalahok sa parada at magiging opisyal na batayan sa pagpili ng mananalo. Yun, paramihan doon sa parada. Samantala, magsisimula ang pagpapariso para sa earliest delegation naman, ganap na alas 6 ng gabi. O may mga style dyan, alas 5 na utalara o kaya alas 4 para makuha nila yung biggest delegation. So, kinakailangan may hindi hahaba sa 20, hindi bababa sa 25 kasapi ang bawat grupo na nakasuot ng kompletong retro outfit upang maisama sa opisyal na listahan at isasara ang registration sa oras na magsimula ang programa. So, tampok din sa pagdiriwang ang best in costume na may hiwalay na kategorya para sa grupo at individual. So, yung mga premyo naghihintay sa mga mananalo, mag-uwi ang grupo ng natatanghaling biggest delegation ng 15,000 habang ang earliest delegation naman ay tatanggap ng
10,000. Para sa best in costume group category, may premium 50,000. Laki. Para sa mga kasungkit na unang pwesto, 40,000 para sa ikalawa, at 30,000 para sa pangatlo. Mine. O, diba? Parang mine. Para sa samantala, mag-uwi naman ng 5,000 yung mananalo sa best in costume individual category. Ay, masaya to. Ayan. Parang naalala ko, parang inner wheel lang. Ayan, eto naman yung mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Bukas po sila ng December 29 sa Lunes. Bukas ang kanilang opisina plus syempre yung collection offices. Sa 30, bukas lahat ng kanilang collection offices. Pero syempre 31 at saka 1, sarado lahat. And then January 2, 2026, back to normal operation hours. Kaya yung mga magbabayad, sayang, di ako nakapagbayad kahapon sa Ikwanda, pwede sa Lunes. Kasi bukas ang kanila opisina. Oo, naalala ko ang Decorp wala pa rin Di pa rin sila nagbibigay ng notice. Ayan, huwag kayong magulat. Dapat magbayad na kayo kasi hindi mas maganda na sa January, ang laki ng utang mo. Oo. At saka meron kang notice. Dapat malaking leksyon yung nangyari nung pandemic na hindi sila naningil at hindi rin kayo nagbayad. Stop collection dahil nga sa utos ng national government, moratorium, ang haba-habang moratorium, kasabi nun pwede nang lumabas, mangungulekta na ang mga electric cooperatives and companies, mangus-nguslara. So pag may mga ganyan na suspended muna yung ganito, magbayad kayo pa rin. Lalo na kung meron naman kayong magpambayad. True. Dahil ang hirap pakawalan yung pera kapag naipon na ng malaki yung babayaran. It hurts. Ayan, sa 29 holiday. Pero sa 29 ng alas 3, gaganapin na yung bongbong. Bongbong bona. Traditional na po yun, bongbong. Tent bongbongan, bongbong bona dyan sa nakadugtong siyempre yung pangalan ng kanilang mayor. Tent bongbong bona. Yan, sana sinarili na lang ni Bongbong Marcos para kanya na lang pangalan. Ganun eh. Tent bongbong bona nagaganapin niya December 29 alas 3 sa Municipal Public Auditorium. So yon, yung competition sa mismong araw ng competition December 29 alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, yung pagtanggap ng yung pagpapa-register. Pwede pa rin kasi nag-start na yung registration ng December 15. Pero magtatagal yon hanggang sa mismong araw ng competition hanggang alas 5. Ang yung palugit nila may hahabol pa. So siguro anong oras yung noon? Gabi, siyempre. 29:30 sabay supaputok diman. So bukas na nasabing patimpalak para sa unang 40 Mangaldenian. 40 lang. 18 years old pataas. So hindi kahit na LG Mangaldan ang lahat na lumahok at magpakita ng galing at pagkamalikhain sa selebrasyon tunay na atin. So kinakailangan daw nakabatay sa Year of the Horse, di ba? So yung kanilang bongbong kailangan merong kabayo. O para mas maging creative dapat yung tunog din. Tunog kabayo. Pag hindi ka pa naman nanalo dyan. Di ba yung pag yung kabayo? Yun yung tunog niya. Kapag hindi ka pa naman nanalo dyan, Diyos mitay. So yung materials na yung gagamitin kawayan tsaka kalburo lang. Yun. Yun yung traditional po. Tapos tatalian nila, ang pantali din yung strips ng kawayan para hindi siya sumabog. Hindi magkahiwa-hiwalay. Magkahiwa-hiwalay. Talo na. Pero meron kasing klase ng meron kasing klase ng kawayan. Yung ginagamit nila na talagang pangbongbong. Sa bawat bamboo canyon, dapat may sukat na 5 feet lang sa baba at yun ang tie wired yun. Hindi kawayan ang gamit. Ano tawag to? Alambre. Balayang kakulawari. Sa 5 pulgada nga, 5 inches naman dapat daw yung diameter nito at maglagay ng 2 feet stand para sa bawat bamboo canyon upang hindi ito madaling mabuwal. Kaya lang yun. Dapat siguro yung iba dyan, magdala kang sarili mong kabayo.
Ano yung social, yung isa, ang dala niya sa sakyan, Mustang. Yung kabayo nasa ano. Nasa harap. So, hindi naman, pero in-imagine ko talaga kapag yung tunog kabayo, di ba ganda, no? Hindi na magpapahuli yun ng mga premyo ngayong taon. First prize din, 10,000, 7,000, 5,000 yung first, second, third, 10,7,5. Bumies Canyon, Sangka Mabalangubungan. Yabongbong. Yan, 5,000. Farthest Reaching Canyon. Yan, Sangka Arawian, Yabongbong. Balaan Daikin, Lata. 5,000 naman yon. At consolation prizes naman, 1,000. Bawat kalahok. Hindi din naman, merong 1,000 lahat ng sasali. Okay na, pwede na. Mm-hmm. Doon sa bayan ng Rosales, may good news na announcement si Mayor Liam Cesar. Nakapost sa kanyang Facebook, sabi niya, sa kanyang mga kababayan, yung bill ninyo sa tubig ng November at December, 30% discount sa Rosales Water District. Ayan, binilik na sa suspended na yung doon. Yung operation ng Prime Water Rosales. Bumalik na sa balik na sa yung full LGU. Yung operation sa Rosales. Although joint kasi yan, palaging pag joint venture hindi nawawala yung local water district, pero ang main actor kumbaga yung like for Rosales is Prime Water. So dahil in-stop na, sinuspende na yung kanilang partnership, full operation nito ay nasa Rosales Water District. So 30% discount for November and December, sabi niya. Ang Prime Water San Carlos City, maganda yung base doon sa nakita ko nung napasama ako sa tour doon, maganda yung operation nila at the first and only water district, yung San Carlos City Water District / Prime Water San Carlos, na meron silang water treatment facility at pinakauna sila na yung source nila ng tubig ay surface water galing sa Agno River. Siyempre paglabas noon, dahil dumaan na sa treatment, potable water na siya. Galing lang. Pero mabilis may oras, no? Alas 6 na. Alas 6 na. Good morning, Madam Rose. Abangunak. Hindi, binangunda manaya. Kailangan talaga. Kailangan meron akong tawag dito. Yung sinabi si Noli Kasi kuminsan, tinatawagan niya ako, hindi ako magising. Hindi talaga, masarap talaga matulog. Yun yung parang proof na bata pa ako. Oo, kasi di ba may bagat ako lang, kamakawgip. O kaya masabay yung bangon. Masabay yung bangon. Mainom may bangon nun. Oo, akala niya hindi siya nakatulog. Wala yan. Apa palang tulog niya. Sadya lang nagigising na siya ng maaga. Good morning kay Cecilia Morante, kay Yayo Yoko Batutay, kay Ernesto Mosada Jr., kay Virgiline Cruz diyan sa May Pugaro at sa lahat ng taga Barangay Pugaro. Magandang umaga po sa inyo. Si President Aurea de Guzman diyan sa Salapingaw. Kuya Benji, good morning. Kuya Benji Tan, good morning. So, at saka siyempre sina Mamata and Tropa. Yan. At DC Bian, good morning. At sama na natin si DC Mary. Tatanggap siya ng award mamaya dyan sa St. John Cathedral. Ang Inner Wheel Club of the Philippines Incorporated District 379. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Natabayanan po ninyo ang susunod na programa. Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Happy weekend everyone and happy holidays. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo